just a week before President Marcos delivers his fifth State of the Nation address, with SONA, a new survey shows his trust rating has fallen to its lowest level since taking office. Meanwhile, the Vice President continues to enjoy significantly higher public trust numbers despite her ongoing impeachment trial. And what do these numbers say about our political mood heading into the SONA? For this and other questions, we will be talking finally live in the studio, political analyst Professor Dennis Coronacion, Chair of the UST Department of Political Science. Professor, Sir Dennis, maraming salamat po. Great to see you again in person. Thanks for having me, Sir Lourdes. No? Sa TV ko lang kayo napapanood, sir. Oh. Alright. Sir, una sa lahat, alam ko hindi pa nagsisimula yung mga klase, pero sa mga pagkakataon that you get to talk to your students, ano ang opinion nila dito sa impeachment trial, sir? Well, actually, nung bago nagtapos yung klase, that was May and the months before May, napulsuhan ko na agad yung sentimento ng mga estudyante natin sa UST. Ang gusto nila matuloy itong impeachment trial against the Vice President. Kasi at that time, I think, ang mga hearings pa lang sa House, Committee on Justice, tapos ang pinag-uusapan pa lang doon, probable cause. So gustong-gusto nila matuloy, kasi at that time parang hindi pa sigurado if Congress had the numbers. Probable cause, ito ba ay dahil sila malamang ay magiging mag-aaral lang abogasya pagdating ng araw, kaya sila interesado, or interesado lang sila sa buong proseso as students of politics? Well, pareho kasi I think 90% of our graduates go to law school. Oo. So malamang siguro in-anticipate nila na pag-aaralan rin nila itong kung ano man ang ibig sabihin ng probable cause. Tapos ikalwa, bilang mga estudyante ng agampang politika, nakikita rin nila yung dynamics between the executive department and legislative department. Kasi dito sa impeachment trial na to, miyembro ng isang opisyal ng ehekutibo ang subject sa nung time na yon doon sa hearings ng House Committee on Justice. Doon pa lang tumututok na sila, ibig sabihin. Yes, doon pa lang. At saka kailangan lang tumutok kasi requirement nila yun sa klase. Okay. Oo. Anong mga tanong bilang nagtuturo, ano yung tinututukan ninyong bahagi nung... Tapos kung tinuturo natin ang political science, tinuturo ba natin yung, of course, ang ituturo mo yung ideals, di ba? Pero paano mo ipapaliwanag yung politika sa Pilipinas? Yun na nga, isang masalimuot na mahirap na task yan bilang guro ng agampang politika. Pero siguro umpisahan namin yan doon sa yung parati namin tinuturo sa kanila na ang ating task bilang mga estudyante ng agampang politika ay yung alamin yung behaviors, interactions ng mga political leaders natin. Not so much on the legal aspect kasi yan ang magiging pag-aaralan nila pag sila ay nasa law school na. Pero nandyan, of course, we are also mindful of the legal aspect kasi yan yung nagseset ng parameters yung rules of the game. So ito naman mga political actors natin ay yung kanilang mga pagkilos ay yung nalilimitahan ng mga mga rules. Okay. Sa impeachment, sa interes ng mga estudyante mo, anong pananaw ng mga political science students naman sa SONA? I mean, ilang taong ka na nagturo, kasama rin ba ito sa mga pinatututukan mo sa kanila, at how do they usually view or deal with SONA? Well, of course, kasama yan sa lalo na kung ikaw ay political science major. Kasama yan sa kailangan mong tutukan. Kasi you have to find out whether or not the president has been able to meet his targets. Oo, kapag hindi, of course, magiging parte yan ng paper mo, yung analytical paper mo. Kung alin so, mas madali pala magsabi na, oo, para check na. Hindi rin, kasi in-expect ba na magsasabi ng totoo o ipapakita ng Pangulo kung totoo may pagkukulangan siya, babanggitin pa talaga. Parang ang common pattern lagi, sa simula, pag titingnan mo lahat ng mga, kumbaga parang sa simula pala ng Third Republic ng mga SONA, makikita mo na lagi may
may pasakali siya na, of course, hindi natin naman, nagkulang tayo sa ganyan, pero, boom, 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 boom. Meron bang meron bang sinasabi ka sa mga estudyante mo na abangan na niyo yung mga gantong-gantong mga cliche? Oo, ano sila dyan, inaabangan nila yan. Aware sila na ang Pangulo natin bilang isang politiko ay magbibitaw ng mga cliche, mga motherhood statements. Kasi syempre, alam na nga niya na in reality, hindi niya kayang ma-achieve yung mga lahat ng targets niya. So, kinakailangan niya magbitaw ng mga salita na somehow makaka-inspire sa mga tao. Pero ang tanong diyan, kakagatin ba yan? Oo. Parang, may mga nakakapansin na itong past few presidencies na medyo mahahaba ang mga sona. And alam natin minsan, di ba, if brevity is the soul of wit, ika nga, mas tumatatak ba yung maigsi pero makabuluhang sona or nasa haba din minsan yan? Depende kasi Mali yata pagkasabi ko na. Mahirap. Wala naman talagang hard and fast rule na kung gaano dapat kaiksi o kahaba ang sona ng Pangulo. Pero tingin ko, bukod dun sa kanyang style ng pagde-deliver ng speech, ang dapat rin tingnan dyan yung substance. So, kung siya ay patapos na ng termino niya, siguro mga ikalwa sa huli niya yan na sona o huling sona niya na yan, ang titingnan na natin dyan, yung kanyang mga naging achievements. At saka yung mga hindi pa niya natatapos, mga unfinished business. Yung bumababang ratings, no? Ito, pinakamababa niya mula nung nagsimula siya. Saan maaring i-attribute ang mga ito? At mababawi ba ito ng mga sunod-sunod na mga paayuda? Mahirap na tanong yan, kasi mahirap i-attribute sa isang factor lang ang pagbaba ng survey ratings. Kahit yung pagtaas, pagtaas o pagbaba ng survey ratings sa mga political leaders natin. Pero for this particular political leader, si President BBM, marami akong nakikitang factors Kasi tingin ko isa, is that since the time na sinabi niya yung kanyang pahayag during the last SONA, na mahiya naman kayo, nakabang yung mga tao kung ano ba yung mga concrete steps niya to ensure na yung kanyang expose ay siya rin ang makakalutas. So ano ba yung mga hakbang? And that up to this point, parang hindi satisfied ng mga tao doon sa mga hakbang, mga initiatives niya and actions to promote transparency and accountability. So isa yun. Marami pa Tapos every time magkakaroon tayo ng sakuna, mga kalamidad, o kaya yung mga oil crisis, it's always the president that the people expect na siyang gagawa ng paraan para solusyonan itong mga to. Bakit? Kasi yung political system natin ay nakasentro sa Pangulo. Sa totoo lang, At ito, nabasa ko ulit isang essay ni Father Joaquin Bernas. Makapangyarihan talaga siya. Kung tutuusin mo na ang kakayahan mag-appoint from taas hanggang baba na kapangyarihan niya, wala siyang excuse kung tutuusin mo, di ba? Tama. Oo. Pero, okay, Professor Dennis, habang humahaba o tumatagal itong impeachment trial, sa tingin mo ito ay magkakatipak sa, kumbaga, sa stability ng pagtitiwala ng mga tao naman kay Vice President Sara Duterte? Kung itong darating na SONA? Hindi, impeachment. Yung Kung tumagal pa to. Well, kung ibabase natin yan sa latest SWS survey, mukhang hindi mukhang hindi. Kasi imbis na bumaba ang survey ratings ni Vice President Sara Duterte, bahagyan tumaas pa to, kumpara doon sa nakaraan. Ibig sabihin, maaari nag-gain ng traction yung kanyang naratibo na siya ay biktima ng kasalukuyang administrasyon at ang impeachment na to ay ginagamit lamang upang mapigilan siyang tumakbo sa 2028 elections, being the front runner among the potential presidential candidates. So, mukhang somehow nagkakaroon siya ng traction. Tumatatak sa isipan ng mga tao, naniniwala yung mga tao. At maganda bang estratehiya yung pananahimik lamang? Hayaan mo
magsalita sila na magsalita. Ako, hihirit lang ako ng konti. Minsan, bloodbath, mga ganyan. Mukha, no? Kasi yung pananahimik niya mukhang nag-work to her advantage. O kasi ang attention ng tao nasa Pangulo eh. Wala naman sa kanya. Correct. Vice President lang naman siya. Ang kanyang main role is to serve as the spare tire kung sakaling may masamang mangyari sa Pangulo. Pero so far yung Dapat pananahimik niya malakas ang ngayon. dasal Tama. Yung ng lahat pasundot-sundot. para sa ating gobyerno. Kaya- Yung mga sa tingin mo ba magandang strategy pag dinedma ng Pangulo yung nangyayaring trial? Or dapat kahit pa paano banggitin niya yun? Actually, kahit wala pa yung SONA, itong parating na SONA, dinededma naman talaga niya eh. At nagkokomento lang yung Malacanang through his spokesperson, si Yusek Claire Castro. Kahit anong pananahimik niya, ang iniisip ng mga tao, konektado siya doon. Just imagine na yun na lamang change of leadership in the Senate. Ang parating sinasabi, may nakikilamang Malacanang dito. Tapos na nagkakaroon ng, yung last week lang, yung may mga NBI witnesses. Ang parating sinasabi ng defense panel is that may utos galing sa Malacanang na pinagdaan through DOJ and nakarating sa NBI. So yung mga ganong klase mga akusasyon laban sa Malacanang, mukhang tumatatak yun sa isipan ng mga tao. Wala naman yata naniniwala na may mga independence o mga parang autonomy itong mga rule lang, mga sinasabi nila. Attorney Dennis, Professor Dennis Coronacion. Okay, last question. Ano ang dapat abangan sa SONA sa Lunes sa paparating? Well, Maliban sa fashion nila. oo nga, Sa kasi pormahan. sabi nag-announce yata yung Philippine Information Agency na simple lamang ito magiging Lagi natin SONA. parang ilang dekada ko na naririnig yan eh. Oo. Low-key pero Oo nga. So wala raw parang A-lister na director, walang bonggang kung ano mangyayari, sabi wala tayong makikita close-up ng mga pores, ng ilong, mga ganyan. Hindi naman siguro, baka ang atensyon ay doon sa magiging mensahe ng Pangulo na tingin ko, mas karapat-dapat naman talaga nabigyan natin ng pansin. Kasi alalahanin natin, yung huli siya nagkaroon ng SONA, may binitawan siyang salita. Maya naman kayo. So, naging tuloy siya, anti-corruption crusader. Itong, mamaya ibubulong ko sa iyo yung nakarating sa aking usap-usapan kung ano raw yung mangyayari dito sa SONA. Paparating. Ewan ko baka narinig mo na rin yan. Alright, sayang, wala tayong oras, kulang na. Maraming salamat ang ating bisita sa studio, political analyst, of course, Professor Dennis Coronacion, ang chair po ng UST Department of Political Science. Thank you, Professor Coronacion. Salamat. Thank you.